Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibu natin, nagka-amnesia na. Hala, PBBM at Erwin Tulfo. Nakalimot agad. Nako. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawalaan bayan ko sa magnanakaw ng tao. So yan mga karibin natin, bago po natin mulang i-play ang video ito. Eto mga kabayan, doon po sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. na si Tolentino, no? Si Senator Tolentino ang naunang tumulong, dumating sa Leyte nung Yolanda. Ito ating mga kababayan, mga karibin natin, naglabas ng ebidensya na hindi at mismong si President Bongbong Marcos Jr. no, ang nagsabi na si former President Duterte ang unang tumulong. Ito mga kababayan, pakinggan natin to at bigyan natin ng reaksyon. Teka lang ito. We are always reminded that he is probably the first local government official to come to Leyte bringing relief goods and other medical assistance during the typhoon of Yolanda. Hindi makakalimutan niya ng mga Taclobano, ng mga Waray na talagang noon pa, hindi pa naman siya presidente, hindi naman siya kailangan pumunta doon. Hindi raw makakalimutan ng mga Waray, no? Sa bagay, hindi ka naman siguro itinuturing na Waray ng mga Waray, no? President Bongbong Marcos Jr. Although your mother, no, is Waray nun, no? Waray, no? Pero ikaw kasi bilis mo namang makalimot. Sinasabi mo pa lang nung nakaraan, ito iba naman yung sinasabi mo ngayon. Mayor siya ng Davao. Pero pumunta siya ron siya mismo at ang dami niyang dalang mga doktor, marami siyang dalang gamot, marami siyang dalang relief goods at nakiramay naman siya doon sa mga napinsala doon sa Yolanda. At hanggang ngayon hindi namin makalimutan yon at panayang pasalamat pa rin ng mga Waray, ng mga Taclobanon sa kanyang tulong at sa kanyang malasakit na ipinakita sa mga naging biktima ng Yolanda. Si Mayor Duterte, isa siya na nauna na pumunta sa Tacloban Isa at pang naglaban budol. natin! Yun! Ang malasakit! Saksi po ako sa malasakit ni Mayor Duterte. Kaya po, hindi ko talaga matatanggihan. Kailangan talaga tumanaw ako ng ulutang na loob sa lahat ng mga Bisaya. Kaya sinama niya lahat. Sinama niya lahat. Ika Davao, Mindanao. At dinasal kami ng mga relief goods, medisina, at lahat ng kolodi. Kaya palakpakan natin si Mayor Duterte! Few moments later. Alam niyo po, yan ang record po ni Senator Tolentino sa MMDA. Nung nasa Leyte kami, nasa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino ng MMDA. So, ganito po sila, no, ganito po sila kasama, o I mean, hindi namang siguro kasama, no? Ganito po sila ano bang may tatawag natin sa kanila mga kababayan? Ganito po sila manggagamit, no? At saka yung nasa thumbnail natin kanina, ano, nagka-amnesia na. Ayan mga kababayan, no? Napakabilis po nilang makalimot, nagiging ulyanin sila, no? Kapag hindi na nila napapakinabangan yung isang tao. So this kind of character, no, ng isang tao ay hindi dapat natin pagkatiwalaan mga kababayan, no? Kasi eto nga mga malalaking tao may pangalan na ginaganyan nila, di ba? Paano na lang kaya tayong mga ordinaryong Pilipino, no? Hindi nila pagsamantalahan, di ba? Yung kung iba nga ginagamit lang, tayo pa kaya ng mga ordinaryong Pilipino hindi gamitin, no? Ginagamit na nga Ginagamit na nga po yung tax natin sa kung saan-saan Hindi natin malaman kung saan napupunta, di ba? Well anyway, napupunta na tayo sa tax kasi itong si Barbers tataksan daw ulit yung mga yung mga vloggers. Grabe.
So ito naman mga kababayan, si Erwin Tulfo. Ay bay, ganun rin ang sitwasyon, no? Ganun rin ang sitwasyon dito kay Erwin Tulfo na kung saan, ito, puring-puri si dating Pangulong Duterte pero ngayon, aba, Kaya maraming salamat po, Mr. President. Saludo po ako sa inyo. Kahit ano pang sabihin ng mga ugot dyan, berdugo ka, mga matay tao, diktador, etc., demonyo, eh yung puso mo naman ang importante, sir. Ha? Maawain at pagmahal sa mga kapuspalad at mahirap. Totoo yan. Diyan po Yeah. kami magkakapatid. Saludo ang Tulfo Brothers. ababa, magkakapatid, ginagamit na naman yung magkakapatid na yan, di ba? Magpapasalamat ka lang, magkakapatid pa. Kaya pala mga kaubayan, noon pa lang, no? Parang minamind condition na tayo nila ng mga Tulfo, no? Sila, mga magkakapatid nga yun, di ba? Minamind condition na tayo sa sitwasyon natin ngayon na tatakbo sila, ha? Bilang mga senador ng ating bansa. Noon pa lang pabango na ng pabango, no? At ginamit rin nila ang Duterte, no? Si President Duterte ginamit dito. Halatang-halata na ginamit nila. Bakit? Iba na kasi ngayon yung sinasabi nila sa sinasabi nila noon. Ibig sabihin ginamit lang nila yung Duterte to make them popular, di ba? Sir, sabi nila bastos ang bunganga. Sabi nila may sa demonyo. Sabi ng mga kalaban niya. Pero kung ang mga batang may cancer ang tatanungin kung anong klaseng tao ang Rodrigo Roa Duterte, iisa lang ho ang sasabihin nila. Hulog daw ng langit si Rodrigo Roa Duterte. Bakit kanyo? Yung bahay niya, sino ba nakagawa nito? Wala pa yata nakagawa nito na government official? Government official, mayor, pangulo, ibinigay ang bahay sa mga may sakit na cancer para doon sila tumira habang sila ay kinikimo. Para hindi na sila pabalik-balik, kunwari doon sila nakatira sa Davao Oriental, Davao City sila magpapakimotherapy. O doon sila galing sa Compostela Valley, imbis na pupunta doon araw-araw sa sakay ng bus, doon na lang sa bahay ni Duterte. Sinong mayor na nakagawa niyan? Sinong pangulo? Ito pa lamang, yung sinasabi ng mga kalaban niya na berdugo, bastos, diktador, yung pala may puso. Totoo naman lahat ng sinasabi mo. I don't disagree, no? Dito po sa sinasabi ni Erwin Tulfo. Kaso nga lang, Mr. Erwin Tulfo, hindi ka consistent sa prinsipyo mo, no? Eto na, alam mo alam mo po kung ano ang ginawa ni Pangulong Duterte, alam mo. Pero bakit ngayon nandun ka sa kabilang bakod, ipinagtatanggol mo pa, di ba? Yung mga sumisira sa pangalan ni dating Pangulong Duterte. At maybe you are one of them sa sumisira, sa pangalan na Duterte. Pero noon, grabe kayo, no? Grabe, ang bilis-bilis niyong makalimot. May mga sakit ba kayong amnesia? Magpaano rin nga kayo, magpatingin nga kayo, ha? Baka kasi pag nanalo kayo, baka lang naman wala namang chance, baga. Number 1 niya sa survey pero hindi ka paniwala Well, anyway, mga karibin natin, what I'm trying to point out, kung manalo man sila, no? Baka bigla rin silang magka-amnesia tulad ni President Bongbong Marcos Jr., di ba? Parehas po yata kayo ng sakit no? Kayong mga Tulfo at ni President BBM. Parehas po yata kayo ng sakit na malilimutin. Hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maybe wala talagang utang na loob. Nako. Pag ito pinapanalo ng taong bayan, ay nako. Mag-expect na kayo. Kapag pinapanalo nyo si Erwin Tulfo, mga kabayan, mag-expect na kayo na meron talagang ganitong mangyayari, di ba? Maybe, hindi natin masabi, kung manalo lang naman, no? Kung manalo lang naman ito ay mukhang madadagdagan pa ang mayayabang dyan sa Senado. Kaya huwag naman sanang pahintulutan, no? Huwag sana talaga. Pero nasa kamay po ng taong bayan kung ito po ay diretso
dire-diretso na ito sa inidoro mga kababayan ha. Ano pong opinion nyo dyan? I-comment nyo na lang po. At ito na nga, bigyan natin ng komento ang video ito. Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Sadyang hindi na talaga mapipigilang magkalabasan ng mga baho. Matapos ang pananahimik, dating alkalde ng Manila na si Mayor Isko Moreno, binasag na ang katahimikan at nagsalita na. Di man direktang pinangalanan, ngunit sa pulsa katotohanan at matapang na isa-isang isiniwalat sa publiko ang di umano'y tinatagong baho ng mga buhayang kongresista at tila nasa pool ng katotohanan ang 3rd District Manila Representative na si Joel Chua at ang 6th District Manila Representative na si Benny Abante. Ang dalawang kongresista na atat na ma-impeach ang Vice President na si Sara Duterte. Gaano kaya ito katotoo mga ka-update? Ating alamin. Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-update, matapos ang pananahimik ng dating mayor ng Manila na ngayon ay tatakbo muli sa pagka-mayor na si Isko Moreno, ay binasag na ang katahimikan at bumanat na. Hindi man direktang pinangalanan, ngunit sa pulsa katotohanan si Congressman Chua at si Congressman Benny Abante. Matapos ang ginawang pronouncement kamakailan lamang ng nasabing dalawang kongresista na di umano'y laging pinatatamaan ang former mayor ng Manila na si Isko Moreno at sinasabihan ng kung ano-ano. Lalo na itong si Abante, kung ano-ano daw ang pinagsasabi dito kay Yorme. At itong si Isko Moreno ay nananahimik lang talaga. Nang hindi na makapagpigil ang dating alkalde na si Isko Moreno, ay tahasang nilabas na sa publiko ang totoong ugali o baho ng dalawang kongresista na si Joel Chua at Benny Abante. Dahil kung titignan mo mga kababayan, napakabastos pala nitong dalawang mambabatas na ito. Dahil noon pala sa panahon ni Isko Moreno, noong tumatakbo pa ito bilang alkalde ng Maynila, ay akala mo pala itong mga to, ay akala mo parang buntot na sumusunod kay Isko Moreno. Kala mo naman ay magagaling, pero hindi naman pala sila mananalo kung hindi dahil kay Mayor Isko Moreno. Ayan mga kabayan, isa lang po ang tawag dyan, mangga. No? Manggagamit din po itong si Abante at Chua. No? Well, ito para silang umaatake ngayon sa mga Duterte, mga kabayan. And they are part of the so-called Quadcom and Tricom. No? Sila-sila rin naman eh. Paanong kumkum pa yan dyan? Sila pa rin yung mga same faces po ng mga congressman ang makikita mo. No? Ibig sabihin mga kabayan, no? Nakaano sila, naka-program na. No? Kahit anong mangyari dyan sa kamera, kahit anong investigasyon dyan, kailangan itong mga pagmumukhang ito nandyan. Dahil sila po ang magko-connect, whatever happens, no? Sila po ang magko-connect ng mga issue na tinatalakay kahit malayo na, no? Iko-connect pa rin po nila kay dating Pangulong Duterte, kay VP Sara at sa mga Duterte. Yun po ang purpose nila. Kaya nga sabi ni Stella Kimbo, they're just stick to the plan, no? Nag-stick lang sila sa plan, no? Diba? Bistado na kayo eh. At malamang itong Tricom na ito, no? This is part of their plan, mga kababayan, to pin down Duterte. Even it's not directly, no? Na sila Duterte talaga ang inaano dyan sa Tricom na yan. But still, no? Mga ano yan eh, mga DDS lang, DDS vloggers lahat ang inimbitahan lang. Wala ka pong makikitang ibang vloggers, no? Yung mga loyalista. Wala ka namang makikita dyan nag-fake news. Ang linis nila, no? Ang linis po ng mga loyalista. No? Walang nag-fake news sa kanila. Ayon po yan dyan sa kanilang nakikita naman natin yung invitation eh. Well anyway, correct me if I'm wrong. Maybe kung mayroon lang po silang inimbita, no? Pakisabi naman sa atin. Pero ang nakita ko po doon sa list, no? Ever since na nag-start po ang Tricom,
puro po mga DDS vloggers ang kanilang inimbitahan. At ni isang loyalist vloggers, no? Wala. Malilinis ang mga budhi ng mga ito. Ano? Hinayutak talaga. Well, anyway mga kabayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? I-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawaya ang bayan ko sa katilakaw ng tao.